hayop at halaman ay maaring na maklone. Pero paano kung sa tao gawin ang cloning na ito? At ito naman ang aking clone. Nagulat kayo, ano? Ang cloning isang pamamaraan ng siyensya kung saan kinokopya ng eksaktong isang organismo. Ginagawa ito sa pamamagitan ng genetics kung saan pati ang lahi ay pareho-pareho. Magandang lalaki, di ba? Ang cloning ay nagagawa sa pamamagitan ng somatic cell nuclear transfer. Ang bawat organismo ay gawa sa tinatawag na cell. Sa cell na ito makikita ang nucleus. Dito nakapaloob ang katangian ng isang tao, hayop o halaman. Para itong identification card na kung saan makikita ang kulay ng inyong mata, buhok, taas at lahat ng personal na katangian mo. Maaring kunin ang nucleus na ito at ilipat sa egg cell ng babae. Posible daw itong magkaanak ng clone na gayang-gaya ang pinagmula ng nucleus. Kung meron kang hayop na sobrang ganda ng kanyang mga katangian, kunyari meron kang baka na ang dami-dami niyang pinoproduce na gatas, so imbis na i-breed mo siya na conventional, ang ginagawa ng cloning, kukunin mo yung animal na yun, tapos kukopyahin mo siya ng eksaktong-eksakto para lahat ng mabubuo doon, marami rin pinoproduce na gatas. Isa sa pinakasikat na pelikula ay ang Jurassic Park kung saan nakita ng mga scientists ang cloning ng mga dinosaur. Ang nakikita nyo sa inyong mga screen ngayon, ang pinakamalaking dinosaur na nabuhay, ang Brachiosaurus. This fossilized tree stem, which we Sinasabing nakalikha ng clone dinosaur sa mga scientists sa Jurassic Park sa pamamagitan ng dugong nakuha sa lamok. Nakita nilang mula ito sa dugo ng dinosaur. Dito sila nakakuha ng nucleus na siyang nilagay sa isang palaka. At nagsimulang mangitlog ito ng mga dinosaur. Pero pwede nga bang mangyari ito sa totoong buhay? Yung chance na magkatotoo ang Jurassic Park, actually sobrang baba nito. Kasi unang-una kailangan makakuha tayo ng dinosaur na maganda yung pagka-preserve sa kanya. Tapos kailangan ilipat siya dun sa isang cell na buhay. Hindi natin alam kung ano yung tamang hayop na piliin. Pero alam niyo bang hindi lamang sa pelikula nakikita ang cloning? Sa tunay na buhay, isang scientist, ang pangalan niya ay si Mark Westhuizen, taga Texas, gumawa ng cloning ng isang pusa. Ang pangalan ng pusang na-clone ay si Sisi, na ang ibig sabihin ay copycat. Kamukhang-kamukha niya ang nanay niyang si Rainbow. Kasalukuyan namang nakadisplay sa Japan ang fossil ng mammoth na si Yuka na natagpuan sa Siberia noong 2010. Sinasabing si Yuka ang best preserved mammoth sa kasaysayan dahil ang katawan nito ay halos hindi pa nabubulok. Ang scientist naman na si Wang Woo-suk ng South Korea ay nabigyan ng rights para isagawa ang cloning procedure kay Yuka. Yung mga nakukuha sa fossils, yung mga nakukuha na frozen, maraming contamination na maganap doon sa processes dahil di ba nabaon nga siya sa yelo. Though meron ka nakukuha ang mga flesh, merong dugo, merong balahibo, hindi siya ganung kalinis. As of now, siguro yung possibility na ma-duplicate yung animals that has been extinct in the past ay medyo malayo pa. Alam niyo bang dito sa Pilipinas ay ginagawa rin ng cloning? Ang tawag sa isang proyekto ay ripening of mango and papaya by genetic engineering. Nagko-clone sila ng halaman para mapahilog na madali ang papaya at ang mangga. Dito sa UP Los Baños naman, sinusubukan nilang muling paramihin ang punong kahoy sa pamamagitan ng cloning technique. Napakahalaga ang proseso ng cloning para tayo'y makapagparami muli ng ating mga punong kahoy na sa kasalukuyan ay sila po ay nasa endangered, vanishing status. So sa prosesong cloning na gumagamit tayo ng cuttings, no, yung mga young shoots, at successfully napapaugat natin, ay itong proseso kung saan manumbalik ulit ang mga halamang ito. At ito ang proseso kung paano nila ginagawa ang cloning ng mga punong kahoy. Kinakailangan pumutol ng bagong usbong na tangkay. Puputulin ang tangkay na ito at ibababad sa solusyon na may panlaban sa bakterya. Matapos ang 15 minutos, itatanim ang mga naputol na usbong sa ikot tray at ipapasok sa loob ng recovery chamber.
Makalipas ang 3 buwan, magkakaugat na ang mga ito at mayroon ka ng magandang uri ng punong kahoy. Ang hayop at halaman ay maaring na maklone. Pero paano kung sa tao gawin ang cloning na ito? Ipinagbabawal sa 50 bansa ang pagsasagawa ng cloning sa tao dahil na rin sa mga moral at ethical issues. Malaking bagay ang cloning sa larangan ng siyensya. Pero ano nga ba ang limitasyon pagdating sa cloning? Kung tayong mga tao ay pwede ring maklone, makakatulong ba ito sa pag-unlad ng ating sarili?